Mga data sa Laguerta Street, nagkalat. Kinokolekta ko po yung mga data. DBMS software, tinatangkilik ng karamihan. Ayun lang po ang napansin ko as disadvantage. Isang database operation, isinasagawa sa talaksan. Ako po yung database administrator At team ng hierarchy of data, naghahanda na para sa paparating na Olympics 2024. Magandang araw mga kaibigan! Sa street ng Laguertas ay mayroong nagkalat ng mga data sa kalye. At tila ba ito ay mga facts, figures, at statistics na walang partikular na meaning. At atin itong saksihan sa pagtutok ni Arlic Nizra. Arlic? Friend, kasalukuyan natin nasasaksihan ng pagkalat ng mga data dito sa kalye at may mga ilang individual ang nangongolekta nito. Sa kalye ay sinasagawa ni Mina ang pagbuo ng sinasabing database sa pamamagitan ng pagkolekta ng mga data dito sa Payapang Street ng Laguertas. Kinokolekta ko po yung mga data at nilalagay ko po sa aking lagayan na tinatawag na database. Ito po ay magkakasamang data na mayroong pagkakaugnay sa bawat isa. Palagay ko mabilis na malilinis ang mga datang nagkalat dito, tulong ng mga individual na nangongolekta nito. Sa mabilis na pag-unlad ng kaalaman ng mga mamamayan ay may nauusong software o technology na makatutulong sa pag-manage ng mga data sa database. Ito ay ang DBMS na tinatangkilik ng karamihan. At bilang sagot sa tanong ng marami kung ito ba'y epektibo, kasama natin si Monique, isang eksperto sa DBMS na magbibigay impormasyon tungkol sa task ng users at mga pangunahing gamit nito. Magandang araw, friends. Sa DBMS kasi niya, meron tayong tinatawag na users. May mga tasks sila na pwedeng gawin gaya ng data definition, wherein you're trying to access the data. At sa data updation naman, nakakatulong siya para ma-update mo yung data itself sa database. Then, sa data retrieval, you're getting the different data that you need through retrieving. At lastly, sa data administration, dito na monitor yung performance sa system. So, yung DBMS, meron din mga main uses yan. Number 1 dyan, yung data independence, na mas madali mo ma-access yung data. Number 2, it reduces time compared sa manual data recording. Number 3, security and data integrity. Sino lamang yung may access, ayun lang yung makaka-view ng mga information. And number 4, yung uniform data administration. At lastly, concurrent access and recovery from crashes. Upang mas mapatunayan kung gaano ito kalaganap, ating tutukan live si Arlic Nizra. Kung napapansin nyo sa aking likuran ay nandito ako ngayon sa isang universidad upang magkalap ng mga impormasyon sa mga ilang estudyante tungkol sa kanilang karanasan sa DBMS. At may ilang estudyante ang aming nakapanayam at nagbigay ng kanilang karanasan. I'm a second year student po from BSU and ang nakikita ko po kagandahan ng DBMS is nakatutulong po ito sa pagkontrol ng redundancy at meron po itong data independence. Sa madaling salita po, meron pong advantages ang database management system. I'm a graduating student po and napansin ko po about sa DBMS is medyo komplikado siya. Kailangan mo ng malaking memory kasi malakas siya kumain ng storage. Ayun lang po ang napansin ko as disadvantage of database management. Narinig nyo naman mga kaibigan ang ibinahaging karanasan ng mga estudyante patungkol sa DBMS. At para sa karagdagang impormasyon, ang DBMS ay merong mga advantages na nakakapag-improve ng data sharing, data integrity, data security at data consistency. Na kung susumahin ay talaga nga namang maganda ang naidudulot ng DBMS. Sa kabilang banda, meron rin itong disadvantages na kailangan ng large amount ng memory at pagiging komplikado. Isang operasyon na di matukoy ang nagaganap sa isang lugar sa talaksan at matutunghayan natin ang pangyayari sa pagtutok ni Arlic Nizra. Arlic? Friend, nandito ako ngayon sa nasabing operasyon na ginagawa sa talaksan at ating tatanungin ang kinikilalang database administrator. Miss, pwede bang malaman ang isinasagawa mong operasyon? Ako po yung database administrator at ang isinasagawa ko po ay database operation, kung saan nakakatulong po ito sa development, maintenance, at support sa structured data para ma-maximize yung value ng data sa isang organization. Bilang karagdagan mga kaibigan, ito pala ang mga pwedeng gawin sa database operation. Ang CRUD, ang pag-create, retrieve,
update at delete ng mga data. Talaga nga namang napaka-impormatibo ng iyong binahagi sa amin, Arlic Mizra. At mga kaibigan, kapit lang, marami pa tayong tatalakayin dito sa TBA News. DBMS Database Management System. Saan nga ba applicable yan? Ano-ano nga bang mga fields na pwedeng i-utilize yan? Tara at sabay-sabay nating alamin. Unang-una, applicable ito sa Library Management System. Mapapadali nito ang paghahanap ng mga libro at ang mga nilalaman nito. At sa bangko naman, mas magiging epektibo ang serbisyo. Pati na rin sa healthcare, nakatutulong sa pag-store ng mga data ng pasyente. Sa educational sector, mas mabilis mahanap ang mga impormasyon ng mga guro at mag-aaral. Habang sa HR, ay mapapanatiling naka-record ang mga details ng bawat employee. At sa airlines naman ay nakatutulong sa pag-records ng status ng mga flights. Ngayon, Alam mo na. Na ang DBMS Ay hindi basta-basta. ito ay malaking tulong sa iba't ibang uri ng sektor. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Gusto niyo ba ng bagong kaalaman? Halina't ating pakinggan ang trivia na hatid ni Kuya Kun. Hello mga kaibigan! Handa na ba kayong malaman ang mga hindi niyo pa alam? Dito sa Hindi Mo Ba Alam? Hindi mo ba alam na kapag ang grupo ng data ay naproseso, ito ay tinatawag na impormasyon. Ang impormasyon ay nagiging makahulugan kapag ito ay nilahad at binuo sa tamang konteksto o paraan. Yan ang impormasyon. Ngayon, alam mo na! Kuya Kuis, ano naman yung metadata? Bago ko sagutin ang katanungan, ay magbibigay muna ako ng halimbawa. Ito ang data, at ito naman ang impormasyon. Ngayon, alam mo na! Ang metadata naman ay isang impormasyong naglalarawan sa karakteristik at properties na isang data. Halimbawa na lamang, ang larawan nito, makikita natin kung anong uri ng file, sino ang author, at kailan ng date. Salamat Kuya Kuis. Ngayon, alam ko na. Bilang paghahanda sa gaganaping Olympics 2024, 7 manlalaro ang napili upang i-represent ang ating bansa sa larangan ng basketball. Ito ay pamumunuan ni Coach DBMS. Ang kanyang tungkulin ay i-manage at i-control ang mga napili. Ito ay ang team ng hierarchy of data na binubuo ni bit, byte, field, record, table, database at database management system. Makikita niyo sa screen ang katangian ng bawat isa. At mga kababayan, patuloy nating suportahan ang ating mga manlalaro. Burmans na! Nilalamig ka na ba? Kamusta nga ba ang ating magiging panahon para sa mga susunod na buwan? Halina't tunghayan kasama ang ating mga weather capsule. Alam naman natin na June to November ang rainy season at madalas nagkakabagyo bago sumapit ang Pasko. Para sa buwan ng Oktubre, malinaw na walang namamata ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Para sa inyong kaalaman, narito ang mga uri ng Typhoon Database Application base sa sakop nito. Ang pinakamaliit ang sakop, ang Typhoon Personal Databases, kung saan isang user lamang ang apektado nito. Ang sumunod na uri naman, ang Typhoon Multi-User Database, kung saan malaking bilang ng user ang apektado nito. Ang Typhoon Enterprise Databases ay may malawakang epekto sa enterprises at organization. At ang pinakamalakas ay ang Super Typhoon Internet Databases. Halos karamihan sa buong bansa ang apektado nito. Mayroon tayong tinatawag na Database Evacuation Center na maaaring pagtuluyan ng mga DBMS users kung sakaling magkaroon ng bagyo. Ito ay may 5 klase base sa kapasidad na kayang patuloyin ito. Una, ang tinatawag na Single User Database, kung saan isang tao lamang ang makakagamit nito. Pangalawa, ang tinatawag na Multi-User Database,
na nahahati sa tatlong uri. Ang workgroup database ay kadalasan ginagamit ng kulang-kulang 50 users lamang. At sa department database naman ay ginagamit particular lamang sa departamentong kinabibilangan sa isang organisasyon. Sa enterprise database ay sakop na nito ang isang buong organisasyon. May dalawang klase naman tayo ng ulang database na tinatawag. Ito ay nakabase sa lokasyon na maapektuhan nito. Kung ang ulan ay sa Central Luzon, Central Visayas at sa Central Mindanao lamang, ito ay tinatawag na centralized databases. At kapag ang ulan naman ay kalat-kalat sa buong bansa, ito ay tinatawag na distributed databases. Para naman sa pag-forecast ng weather, ay mas mainam na gumamit ng tinatawag na data warehouse. Dahil ang ginagamit dito ay historical data na maaaring magbigay ng mas accurate na impormasyon para matukoy ang magiging kalagayan ng panahon. Habang sa operational databases naman ay gumagamit lamang ng mga datos pang araw-araw. Mga kaibigan, yan lamang ang namin balita para sa araw na ito. Maraming salamat sa pagnonood. At muli, ako si Efren Junsan. And this is PBA News.